Saga, si Pahinago mula sa ika-12 baitang Pangkat Birhen ng Medalya Milagrosa. Sabi nila, kapag namatay ang isang tao, nagiging bituin sila sa langit. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na ngayon pa lamang kayo ay mga bituin na? Mga bituin hindi naghihintay ng dilim upang magdilim, kundi hindi rin maging liwanag habang ang mundo ay naghahanap pa ng pag-asa. Isang mainit at taus-pusong pagbati sa ating iginagalang na pantungkot ng paaralan, Reverendo Padre Michael Ruben Artron. Sa ating masipag na punong guro, Ginang Florencia Maranancero. Sa mga bumubuo ng pamunuan ng paaralan, sa ating mga iginagalang na guro, at sa mga masigasig nating mga magulang at tagapangalaga, at higit sa lahat, sa ating mga nagsipagtapos. Isang karangalang makasama kayong lahat sa mahalagang yugtong ito ng ating paglalakbay. Kung ating iisipin, ang isang bituin ay nagmumula sa isang nebula, isang kalipunan ng alikabok at gas na tila walang hugis, walang direksyon at walang katiyakan. Katulad natin noong nakaraang taon, tayo noon ay mga batang puno ng pangarap, ngunit nangangapa, at minsan nagdududa sa landas na ating tatahakin. Ngunit ang isang nebula ay hindi nananatiling magulo magpakailanman. Sa ilalim ng mga pwersang hindi natin nakikita, katulad ng gravity, hilihila, pinipiga, at pinatitibay ang mga ito hanggang sa ito ay sumiklaw at tuluyang maging isang bituin. Ganoon din ang proseso na pinagdaanan natin dahil sa gitna ng mga mahihirap na pagsusulit, mga makabuluhang proyekto, walang sawang puyat, at mga hindi maiwasang kabiguan. Tila tayo ay tinitig ng panahon. Ngunit sa bawat pressure at karanasan na iyon, may nabubuong kahusayan. Sa bawat mga pagsubok na ating pinagdaanan, ang siyang patuloy na humahasa sa ating kakayahan. Ngunit dito pumapasok ang katanungang, ano ang silbi ng isang bituin kung ito'y nagdiningning lamang para sa sarili? Mga mahal kong nagsipagtapos, ang tema ng ating seremonya sa hapong ito ay Kausayan na May Malasakit, mga nagtapos na batang teachers para sa simbahan at bayan. Isang paalala na ang kausayang ating pinaghirapan ay maituturing lamang na liwanag, isang kakayahang nakapagbibigay linaw sa landas na ating tatahakin. Ngunit, tandaan natin, ang pagkakaroon ng liwanag ay hindi agad-agad nangangahulugan ng paglingling o pagkislap, sapagkat ang liwanag ay potensyal lamang na maaaring manatiling tahimik kung ito'y hindi inuunat ng malasakit. Dapat nating mabatid na ang paglingling ay higit pa sa talino at kausayan lamang. Ito ay nagmumula sa isang pusong handang magbahagi kahit sa mga panahong nauubos ka na. Sapagkat ang tunay na bituin ay hindi lamang basta-basta nagliliwanag. Ito ay nagiging gabay sa mga naliligaw at nagiging tanglaw sa mga nababalot ng dilim. Kung ang kausayan ang ating liwanag, dapat din natin maunawaan na ang liwanag na ito ay may mga pagkakataong nakasisilaw. Mas lalo na kung ito hindi nagagamit sa tamang paraan, panahon, at layunin. May mga liwanag na sa halip makapagbigay gabay, ay nakapagdudulot ng paglayo. Sapagkat hindi pa handa ang iba na sila'y masdan o maunawaan. Sa ganitong kalagayan, ang kausayan ay nagiging mahirap lapitan. Na tila isang liwanag na hindi mo mararamdaman, hindi tumatagos, hindi napahalagahan. Subalit, ang tunay na paglingling ay hindi nasusukat lamang sa liwanag, kundi sa init na dala nito sa kapwa. Ito ang klase ng paglingling na hindi mo makikita, kundi mararamdaman. Mararamdaman sa kabutihang loob, sa malasakit,
at sa karakter na ating ipinakikita sa araw-araw nating pakikisalamuha. Pero, kailan nga ba tayo tunay na naglilibing? Sana ay kapag hindi lamang tayo ay mahusay, kundi kapag tayo ay mas pinipiling maging mabait, kahit na sa mga panahong nananaig ng ating mga sarili. Kapag ang ating kakayahan ay nagiging daan, hindi para sa sariling papuri, kundi para sa kapakanan ng iba. Nawa ay maging paalala ito sa inyo na hindi lamang sapat ang pagliwanag, dahil higit na mas mahalaga ang pagdingning. Ang pagdingning sa kabutihang loob at malasakit na siyang nagpapabago at magpapabago sa mundo. Sa ating mga guro, kayo po ang katulad ng araw na hindi nauubusan ng liwanag. Mas lalo na sa mga panahong kami ay nakakubli sa anino ng pagdududa at pagkapagod. Ang liwanag na mayroon kami ngayon ay refleksyon lamang ng mga liwanag na una po ninyong ibinigay sa amin. Ngunit higit pa rito, kayo po ang nagturo sa amin kung paano maging mahusay. Tinuruan din niyo po kaming maging may malasakit. Sa ating mga magulang, kayo po ang pwersang hindi nakikita, ang gravity na patuloy na humihila sa amin pabalik sa tamang landas upang kami ay maging isang bituin. Hindi po kami makararating sa aming kinatatayuan kung hindi dahil sa walang sawa po ninyong suporta. Sa bawat sakripisyo po ninyo, kami ay mas tumitibay. Sa bawat pagmamahal po ninyo, kami ay mas natututong magmahal. At sa aming minamahal na paaralan, ang St. Michael's Institute of Bacoor Incorporated, kayo po ang kalangitan na humugkop sa aming lahat. Sa inyo po namin natutunan na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nagtubungan ng pagliwanag, kundi ng pagningning. Kaya, mga mahal kong nagsipagtapos, sa inyong paglalakbay, dalhin ninyo ang inyong kahusayan, ngunit huwag niyong kalilimutan ang inyong malasakit. Maging liwanag kayo, hindi lamang upang makita, kundi maging gabay para sa iba. Maging apoy kayo, hindi lamang upang magdingin, kundi upang magpainit ng mga pusong nangangailangan. At sa huli, kapag kayo ay muling titingala sa langit, naway makita ninyo na hindi lamang kayo naging isang bituin, kundi naging isang gabay. Hindi lamang naging matagumpay, kundi makabuluhan. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat! Maraming salamat, Sandra, sa iyong mahusay na paghahabili ng iyong mga karanasan. Mga kwento ng kabutihan at malasakit na tunay na inyong magiging tapat na ikelyan sa pagbagtas ng mas malawak fakta at landasin sa buhay. Sa sandaling ito, ating kilalanin